Nagtaka si Nao Hanjong dahil parang meron nagsalita sa kanyang isipan. Wika nito sa isip ni Nao Hanjong, wala akong gagawin sa'yo kung bibitaw ka sa susunod na 3 segundo. Ang mga boses pala na naririnig ni Nao Hanjong ay galing kay Dojun, at nung hindi pa din bumitaw si Nao Hanjong may itim na usok, na biglang pumalibot sa kanya, dahilan para hindi siya makahinga. Habang takot na takot si Nao Hanjong, lumapit ang kanyang isang tropa at hinawakan ito sa balikat. Tinanong nito, anong problema Nao Hanjong? Biglang binitawan ni Nao Hanjong si Dojun sa takot, dahilan para mawalan siya ng balanse at ikatumba nito, habang takot at pawis na pawis dahil sa ginawa ni Dojun. Takang-taka naman ang tropa nito at nag-aalala kung ano ang nangyayari. Sa sobrang takot ni Nao Hanjong, napaihi ito sa kanyang pantalon. Tinanong ng kanyang isang tropa, tanga ka ba? May nakain ka bang masama? Pero hindi ito naririnig ni Nao Hanjong. Bigla napatakip ng bibig si Chao Yeji habang diring-diri ito sa kanyang nasaksihan. Napabuntong hininga na lang si Dojun, habang nakangiti ito sa kanyang ginawa. Bigla siya yumuko at inaalok ng tulong na tumayo si Nao Hanjong. Wika nito, anong problema, kaya mo bang tumayo? Pero si takot na takot pa din kay Dojun, dahil tinatitigan pa din ni Dojun ang naglilisik niya mga mata, at tinanong nito ulit sa kanyang isipan, Nao Hanjong. Ikaw na mababang nilalang, kung sa palagay mo ay napakahalaga ng iyong buhay, kung gayon mas mabuting hindi kita mahuli na humaharang sa amin. Lalong natakot si Nao Hanjong sa mga narinig niya, dahilan para ito ay maiyak at tumulo ang sipon, sabay tugon, opo sir. Lalong nandiri ang kanyang tropa at si Che Yeji sa ginagawa ni Nao Hanjong. Nung tapos na pahiyain ni Dojun si Nao Hanjong, niyaya na ni Dojun si Chao Yeji na pumasok sa portal at baka may gagawin pang lalong nakakadiri si Nao Hanjong. Sa pagpasok nila sa portal isang maganda tanawin ang bumungad sa kanila. Wika ni Dojun, ito pala ang F-rank portal, ang loob nito ay medyo simple. Kinuha ni Dojun ang kanyang tablet para ito ay magrehistro sa F-rank portal. At habang nagre-rehistro si Dojun, sinisilip naman ni Chao Yeji kung anong ginagawa nito. At nang natapos na siya sa pagrehistro ng portal, pwede niya nang makita ang mapa sa portal na ito. Mukhang handa na ang lahat, wika ni Dojun, dagdag pa nito. Pwede na tayong mag-umpisa, nasa sabik naman si Chao Yeji dahil handa na ang lahat. Nag-alok ito na siya na ang mauuna maglakad. Nagtataka si Dojun bakit sobrang excited nito, kaya pala sobrang excited ni Chao Yeji, dahil mapapakita niya na kung gaano siya kagaling, at kung ang dati niyang trabaho ay tagabuhat lang siya ng mga bag, pero ngayon may responsibilidad na siya para magprotekta ng ibang tao. Dagdag pa niya, na dapat kailangan niyang patunayan ang sarili niya sa harap ng manager para isipin niya na hindi lang siya contract hunter. Pero sa paglingon nilang dalawa, napansin nila na may nauna na pala sa kanila. Dahilan para maiyak si Chao Yeji, sabi ni Dojun, medyo marami-rami na rin ang mga hunter na nakapasok. Napaluhod naman si Chao Yeji, at napasabi, nais ko ang ipakita sa iyo na ako ay maaasahan. Sumagot naman si Dojun, mabuti na lang, hindi na natin kailangang harapin ang mga nakakainis na goblins, na tutulong sa atin na mapabilis pa ang pagping ng ating mapa. Ito ay hahayaan tayong umuwi ng maaga. Napatingin si Dojun sa kanyang tablet, at nakita niya ang status ni Chao Yeji. Napatanong ito sa sarili, di ba ang status na ito ay para sa mga normal na matanda? Pero napansin niya na ang skill ni Chao Yeji na Scholar Swordsmanship, ay isang S-rank, ngunit ito ay kasalukuyang nasa Phase 1 at hindi siya magagawang makakuha ng anumang mana, hanggang sa maabot niya ang Phase 3, kaya nagtanong si Dojun, ang iyong awakened skill, ay ang Scholar Training Swordsmanship. Tinagot naman ni Chao Yeji ang tanong ni, tiningnan mo ba ang aking status window? Tama ka, sobrang masaya ako noong una, dahil ito ay isang bihirang S-ranked skill. Number 1 ako noong una akong pumasok sa academy, lahat ng aking nakasulat na pagsusulit ay mga perpektong marka, at palagi akong nananalo sa aking mga laban sa sparring. Akala ko talaga ako ang pinakamagaling sa oras na iyon, habang kagat ni Chao Yeji ang kanyang kamay at binabalik ang mga nakaraan. Tinawag naman ni Dojun si Chao Yeji, pero hindi pa din ito tapos sa kwento nito, wika nito habang paiyak na at kagat ang kanyang buhok, ngunit ako ay natigil sa aking face skill, ano ang dapat kong gawin ng walang mana? Tinawag ulit ni Dojun si Chao Yeji, pero nagpatuloy pa din itong magsalita habang ito ay umiiyak. Sinasabi nito na magsisimula akong makakuha ng mana mukha sa Phase 3, ngunit wala akong ideya kung paano makarating sa Phase 2. Ano ang magagawa ko, ngunit sinusubukan ko ang aking makakaya. Pero malamang mabibigo ako kahit anong pilit ko. Dahil parang walang naririnig si Chao Yeji sa pagtawag ni Dojun sa kanya.
Lumapit si Dojun at hinawakan ang braso ni Choyeji, para ito ay buhatin paatras, upang maiwasan ang ataking ginawa ng Goblin, natatama sana sa kanya kung hindi agad lumapit si Dojun, sa sobrang daldal ni Choyeji hindi niya namalayan na may Goblin na pala na dumating, habang binuhat ni Dojun patayo si Choyeji sabi nito, huwag kang tumayo dyan, lahat sila ay matataranta, dagdag pa nito, kailangang munang simulang puksain sila, sumagot naman ng pasigaw si Choyeji, opo sir. Kaya tinulak na ni Dojun si Choyeji at sabi, simulan na natin. Ikinagulat naman ni Choyeji ang pagtulak ni Dojun sa kanya. Habang ito ay naghahanda sa pagsugod napasabi siya sa kanyang sarili. Na kailangan niya mag-focus at pagsamahin ito, kaya ito ay sumugod na sa mga Goblin. Pero sa paglapit ito napansin ito agad ng Goblin. Kaya ito ay umatake agad, napansin ito ni Choyeji kaya ito ay yumuko dahilan para maiwasan niya ang atake nito. Ginamit niya ang kanyang kamay para makatalon sa ere. At nang nasa ere na siya dali-dali siya gumawa ng isang atake. Dahilan para madaplisan ang Goblin, pero masyadong mababaw ang kanyang atake. Ngunit naghahanda siya para sa pangalawa niyang atake. Gumawa siya ng malakas na sipa sa mukha ng Goblin, sa lakas ng impact ng sipa ni Choyeji napaatras ang Goblin, nung maghahanda na sana siya bumawi, ngunit sa kanyang paglingon, ito na pala ang kanyang huling hininga, sa pagtalsik ng ulo ng Goblin tinignan ng kapwa niya Goblin ang katawan nito, habang si Choyeji naman napaluhod na lang at tungkod ang kanyang espada, tila'y hinihingal sa kanyang ginawa, lumingon ito at tinanong, nakita mo na ang ginawa ko manager. Kahit ako, madali ko lang napatay ito, pero ikinagulat ni Choyeji, na habang tumitingin si Dojun sa kanyang tablet meron na palang lumalapit na goblin sa kanya, kaya napasigaw si Choyeji, manager. Mayroong isang goblin palapit sa'yo. Mag-iingat ka. Habang si Dojun ay busy sa kanyang ginagawa, nakalapit naman ang goblin at umatake gamit ang kanyang matatalim na kuko.